sino-sino yung mga nakatanggap ng AKAP. Kasi delikado eh. Pwede ko sasabihin, Coach Only, eto 10 million, mamigay ka. Sinong nakatanggap? Yun yung sinasabi dito. Sinong nakinabang dito? Ito, mga congressman, na pinalabas pa nila, nakakala mo sa kanila. At ang nakakalungkot nito, at nakapagtataka pa, ayaw pang i-share yung kanilang mga listahan. Yun. Kasi, baka walang listahan. Baka nakalagay dyan, yung bulsa nila, kaliwat kanan. Diba? Yun walang listahan. I-share nyo sa amin, sino yung nakatanggap. Kasi ang punto rito ni Mayor Magalong, no? Baka mamaya nagdodoble-doble na tayo ng bayad ng binibigyan. And Tamba, nagtatago na din kay Claire. Mana sa pinsan. Alam mo naman, dapat natin itindihan din si Yusek Claire Castro dahil siyempre kailangan niya depensahan din yung administrasyon. Pero gusto ko lang banggitin din sa kanya na alam mo, ang ebidensya naman nandiyan na sa inyo eh. Ito yung sinasabi ni kasi nanghihingi sila ng ebidensya. Okay? Hindi ko alam bakit ang sumasagot na rin si Claire. Hindi ko alam kung spokesperson ba si Claire na magpinsan. Hindi ko alam talaga kung eto si Claire, hindi na natin maintindihan kung ano ba talaga title nito. Ano bang job description nito si Claire? Ito ba vlogger, Yusek, tagapagsalita ng magpinsan, tagapagsalita ng duwag, o taguan sa saya? Hindi na natin maintindihan kung ano ito si Claire. But anyway, pinagtatanggol na rin niya po, ito si Tamba. Pero kasi nasa harap niya na ito yung sinasabi ni Magalong, nanghihingi sila ng ebidensya. Nasa harap na nyo. Yan po ang pinakamahirap sa lahat. Alam nyo kung ano? Yung gisingin, yung taong gising. Hindi mo mamulat yan. Kasi alam naman nila. Alam nila yung lokohang nangyayari dyan. Imposible. Iyan po ang point ni Hindi na kailangan ng ebidensya. Diba? Naiintindihan daw ni Magalong, ni Mayor Magalong si Claire. Bilib ako sa tapang mo, saludo. Pero ako hindi ko maintindihan. Hindi ko maintindihan to si Claire. Kasi hindi dapat ganyan ng sekretary. Dapat yan pinagtatanggol or ibinabalita yung trabaho niya, yung proyekto. Hindi taguan sa saya. Taguan ng mga weak na nasa posisyon. Hayaan mo silang sumagot. Nandiyan din sa social media ang mga ebidensya. Unang-una, yung AKAP na lang. If you remember, nung last year, biglang nagkaroon ng AKAP na walang guidelines. Pero ito ay na-distribute. At ang sinong nakinabang dito? Yun, ito problema. Wala yung AKAP. Tapos bigla-biglang nagkaroon. Tapos na-distribute. Ang tanong, sino-sino yung mga nakatanggap ng AKAP? Kasi delikado eh. Pwede ko sasabihin, Coach Only, eto 10 million, mamigay ka. Sino nakatanggap? Baka nakatanggap si left and the right. Di ba? Ako rin, binulis ako. Yun yung sinasabi dito. Sinong nakinabang dito? Ito, mga congressman, na pinalabas pa nila, nakakala mo sa kanila. At ang nakakalungkot nito, at nakapagtataka pa, ayaw pang i-share yung kanilang mga listahan. Yun. Kasi, baka walang listahan. Baka nakalagay dyan, yung bulsa nila, kaliwat kanan. Diba? Yun walang listahan. I-share nyo sa amin, sino yung nakatanggap. Kasi ang punto rito ni Mayor Magalong, no? Baka mamaya nagdodoble-doble na tayo ng bayad ng binibigyan. Papatingin ng listahan nyo para hindi na namin mabigyan. Diba? Walang mapakitang listahan. Di umano, sino pa ba pagbibintangan dito? Di si Tamba. Sinabi niya ng mga congressman, sino bang leader ng congressman? Ako. Si PRRD. Si BP Sara. Si Baste. Si Mayor Baste. Si Congressman Pulong. Wala nga. Inalisan na nga ng budget to si Pulong Ano ibig sabihin nun? At kami nga sa local government, gusto naming i-share yung listahan para walang redundancy, walang nauulit na nabibigyan ng beneficiary. Ayun yung sinasabi niya. I-share natin yung listahan na hindi pa ulit-ulit, baka sila nakakatanggap. Baka mamaya kamag-anak ninyo lang. O baka mamaya gawa-gawa nyo lang. Baka multo yung nakakatanggap. Tapos yung mayaman kayo. Ako, delikado to. Pero sila, ayaw nila. At talagang puspusan nun, lalo-lalo na nung December. Grabe yun, ang bigayan nun. Grabe pala nung December, no? Sinamantala nyo December. Kung may Santa Claus, sa bagay, mukha Santa Claus talaga to si Tambaluslos Diba? Kung may Santa Claus, sila din nag-Santa Claus at akala mo kung mamigay, akala mo pera nila. Eto Claire, eto masasabi ko sa iyo Claire, Huwag nyo siyang hingan ng lista, huwag nyo hingan ng ebidensya si Mayor Magalong kasi nasa pagmumukha nyo na Ang gawin ninyo, kung mali si Mayor Magalong, sampahan nyo ng kaso.
At doon, siya maglalabas ng ebidensya. But as of the moment, nasa harap nyo na eh. Diba? Huwag nyong daanin sa maglalabas siya ng maglalabas na ebidensya. Palabasin ninyo yung ebidensya niya sa korte. Huwag nyo siyang gipitin. Walang gipitan. Baka mamaya gigipitin to si Mayor Magalong. Eh magaling na kandidato eh. Na pati yung ibang mga mayor sa ibang lugar talagang binabanggit sa akin na talagang bumabaha ng pera at ayuda. Ngayon naman, dahil doon sa controversy na yun, alam mo si Secretary Rex, napakadisente niyan. At ang ginawa niya, ayaw na niya. Ano? Sabi niya, there will be no AKAP. Wala na daw AKAP sa 2025. Sabi daw ni ni Rex. Wala nang AKAP sa 2025. Anong nangyari? 2025 budget for DSWD. For DSWD. But pati siya mismo, he was surprised na after the BICAM, nagkaroon ng AKAP. Hindi naman niya ni-request yan sa NEP. Ayun eh, di ba? Hindi naman ni-request, pero nagkaroon. Kaya nga yung BICAM na yan yung tinatawag na BICAM. Malaki talaga problema nila dyan. Alam mo, yung paglalantad ni Tatay Digong, nila Attorney Vic, yung patungkol dyan sa BICAM na yan, isa yan, kaya binanatan si Tatay Digong at pinadala doon. Hindi lang, nagdududa ako kasi hindi nila magalaw-galaw si Attorney Vic. Duda ako, may mga maraming hawak na alas si Attorney Vic against Bongbong. Kasi sabay-sabay sila dyan eh. Binulgar nila yung BICAM na yan, sila pa si Muno niyan. Kaya salute talaga sa'yo, Attorney Vic Rodriguez and PRRD. Pero, alam ko marami pang hawak na ebidensya si Attorney Vic. So, antayin natin. Kasi hindi siya ginagalaw, napaka-imposible. Kita nyo naman anong ginawa kay Tatay Digong. Nag-init talaga ulo nila dyan. Kasi malaki yan. Kaso po talaga yan. Pag naalis sila sa pwesto, ay daang-daan kaso ang kakaharapin nitong mga ito. Galit sila doon. Ito pa, sinasabi ngayon ni Mayor Magalong. Hindi ko alam, baka mamaya meron na rin itong warrant of arrest galing sa Interpol. Hindi ko alam kung pauhuli na rin to ng ICC. Baka mamaya bigla itong kidnapin, dalhin sa Villamor Air Base, tapos bitbitin sa... nakakatakot. Dalhin to sa ICC, tapos sabihin, kasi sinunod lang namin yung Interpol, meron silang warrant of arrest. Wala pa naman desisyon ng korte kung paano mga-aresto. Hindi naman pa nadidesisyon ng korte kung yung illegal, yung pagkaka-arrest to kay Tatay Digong. Kaya inulit namin. Sa nangyayari ngayon, everything is possible na sa Pilipinas ngayon. Hindi na ako magtatakang gawin dito kay Mayor Magalong. Kasi matindi, yung BICAM na yan. Yan ang pilit pinagtatakpan nila. Kaya nga pinagtakpan ng impeachment yan. Kaya nga pinatitiklos si Tatay Digong. It's the president's budget. Kaya nagtataka lahat, biglang nagkaroon ng AKAP. Para kanino yung AKAP? Ngayon, tingnan mo. Kung sinong gumagawa ngayon ng mga text messages na, na-approve na yung guidelines ng AKAP, ipapadala na namin dyan. Doon sa loob ng Congress. Diba? May kumakalat naman eh. Approve na yung AKAP, etc. Sila yan. Alam mo, habang humihirap ka, tayo habang humihirap, sila payaman. Makikita mo pa doon eh. Good day kong nakalagay pa doon eh. So, ibig sabihin, sila na naman. Unang-unang, trabaho nyo gumawa ng batas. Yun. Ngayon lang nangyari yan siguro dati nangyayari pero hindi ganyang kagarapal. Ngayon talaga kung buhaya. Lolong ang dating. Alam niyo yung pinakamalaking buhaya sa buong mundo? Si Lolong? Ay ganyan. Lolong ang datingan nito mga na ito. Talagang buhaya. Hindi nyo trabaho yan. Ang trabaho nyo gumawa ng batas. Hindi mag-akap-akap. Pambihira Ano ba kayo? Hindi ho mamigay ng ayuda. Hindi ho yung lagi na lang puro pagkakapirahan nandiyan kayo lagi. Masakit yan, Claire. Pagkakapirahan nandiyan kayo lagi. Ayan, pinsan ni Marcos. Tatandaan nyo yan. Sige, bumoto pa kayo ng Team Alyansa, Team Bongbong. Pinsan ni Marcos yan. Siya, bilang presidente, walang magawa. Anong klaseng presidente meron tayo? Nakasawsaw kayo yan basta pagkakapirahan. Okay, yung AKAP, nilagyan nila ng ilang 26 billion pesos. Hindi naman hinihingi. Binawasan nila yung agriculture, binawasan nila yung PhilHealth. Wala silang nilagay sa PhilHealth, by the way. Ito, PhilHealth, no? Baka nakalimutan nyo. Tinanggalan yung PhilHealth. Wala silang nilagay sa PhilHealth. Tapos merong ayuda, merong AKAP. Diba? Grabe, no? Grabe ka, abusado. Baka nakalimutan ninyo. Isa po ang health na concern ng mga Pilipino. Do you know why Bongo is number 1 right now?
Bukod sa pagiging kaalyado ni Duterte, given na po yan. Ha? Given na po yan. Okay? Pero alam nyo kung bakit? Number 1 si Bongo. Talaga kasing maraming natulungan yung Malasakit Center. Legit po yun eh. Kalusugan. Isipin mo, Pilipino, wala ka nang pera. Magkakasakit ka pa. Malaking dagok sa'yo yan. Wala ka na nga makain, magkakasakit ka pa, tapos ka na. Kaya napaka-importante sa Pilipino ng kalusugan. Ito masama. Diba? Ito masama. Hinayaan pa nito mga lintikas na ito. Ha? Mawala yung PhilHealth para sa ayuda. Hinta ko.